Bagong phones naman ng Tecno ang pag-uusapan natin. Ito yung Tecno Spark 10 Pro. Unang Tecno video natin to for this year at ang ganda ng panimula dahil tulad ng dati, ang ganda na naman ng presyuhan. MediaTek Helio G88, 90Hz 1080p display, 50 megapixel camera, 32 megapixel front cam, hanggang 16 GB yung total RAM, hanggang 256 GB yung storage, at may 5,000 mAh battery na pwede lang nating makuha sa promo price na 6,899 pesos. Okay, so unbox muna natin itong Tecno Spark 10 Pro. Dalawa yung units natin ngayon kasi ipamimigay natin yung isa. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung paano kayo makakasali. Kumpleto pa rin sa accessories ang Tecno. Meron tayo dyang documentation, syempre, clear jelly case, SIM eject tool, headset meron din at plus yan para sa akin, USB Type-C cable at syempre hindi rin pwedeng mawala yung charger natin. So eto na, yung Tecno Spark 10 Pro. At ang ganda ng design para sa presyo. Obviously, ito yung white version at medyo nagulat nga rin pala ako kasi naka-glass back panel na rin pala to. At bihira ang mga phones na may glass back sa ganitong presyo. Matte finish, hindi mahahalata yung mga fingerprints, madulas sa kamay, kumikinang-kinang ng konti at may konting pagbabago rin sa kulay depende sa pagtama ng liwanag. Manipis lang din tapos naka-flat frames. Minimalist design at ang premium ng itsura lalo na para sa ganitong price. Ang totoo niyan ay scratch resistant pang araw itong glass back panel nila. So sinubukan ko tong kaskasan ng barya at susi since yan naman yung madalas nating nilalagay sa bulsa. At yes, wala naman akong napansing scratches. Siguro take note na lang din na scratch resistant yan at hindi scratch proof. So syempre, konting ingat pa rin. Ang elegante ring tignan nitong camera module dahil sa triple ring camera setup na ginawa nila. Sa kanan magkakasama yung volume buttons at power button na nagdo-double na rin as a fingerprint scanner. At tulad sa mga previous Tecno phones natin, mabilis naman yung fingerprint scanner na yan at bihira ring pumalya. Sa kaliwa nakalagay yung SIM tray, dual SIM at may dedicated slot na rin for micro SD card. Tapos sa ilalim naman meron pa rin tayong headphone jack, microphone, USB Type-C port at loudspeaker. Okay, so una natin pag-usapan yung camera nitong Tecno Spark 10 Pro. 50 megapixels yung main camera na may kapartner na AI lens. Tapos 32 megapixels naman yung selfie cam. At para maiba naman, lalabas tayo ngayon para subukan to. Okay, so andito tayo ngayon sa Sky Ranch Tagaytay para i-test ang camera performance nitong Tecno Spark 10 Pro. Kumuha na ako ng mga photos kanina nung maaraw pa at eto yung mga nakuha ko. Sa totoo lang, nagandahan ako sa camera. Kung makikita nyo dito, sharp and detailed yung mga kuha natin. Matingkad ang kulay, minsan nga lang nasosobrahan ng konti, lalo na kapag halaman yung pinipicturan. At yes, hindi ganun kalawak ang dynamic range, so medyo mahihirapan sa mga against the light na shots. But still, for the price, masasabi kong solid yung mga kuha dito overall. At goods na talaga for social media postings. At ganun din yung sitwasyon dito sa front-facing camera. Detailed, sharp enough na rin, at natural ang kulay. Of course, hindi siya yung selfie cam na talagang tatapat sa mga 20,000 pesos na phones. Pero sa tingin ko, isa to sa may pinakamagandang selfie camera sa ganitong presyo. At ngayong nakita na natin yung kakayahan nito sa pag-take ng photos kapag maaraw, check naman natin ngayon yung nighttime or low light camera performance at unahin natin yung selfie cam na merong flash. So eto na yung 32 megapixel front-facing camera. Sa pagkakaalam ko, eto lang yung phone na naka 32 megapixels sa ganitong price point. At kung mapapansin nyo dito, automatic na lumiliwanag yung screen para ilawan ng bahagya yung mukha natin. Yun nga lang, madalas hindi pa sapat yan, lalo na kapag madilim talaga. So ang ginagawa ng Tecno nitong mga nakaraang taon, naglalagay din sila ng flash or ng soft light dito sa harap para maging mas maliwanag pa yung kuha. At kung ako ang tatanungin, ang gandang feature talaga nun. Lalo na para sa mga mahilig mag-selfie. Ang kaso nga lang, may mga pagkakataon pa rin na sumusobra naman yung liwanag. So this time, ginawa na nilang adjustable yung brightness ng soft light. Meron na ngayon yung 3 levels of brightness. Ito yung low, ito yung medium, at ito naman yung high. Which is good para makuha natin yung saktong liwanag na kailangan natin to take better night selfies. So eto na yung mga photos na nakuha ko. Siyempre, inopen ko muna to sa mas malaking screen para i-check.
At pansin ko dito na malaking tulong din talaga yung flash sa harap para makakuha tayo ng mas sharp at mas detalyadong selfie sa gabi. Kapag kasi naka-off, pansin ko na parang painting na lang yung photos, tapos kapag may flash na, nagiging mas detalyado at mas nakikita ko yung mga imperfections ng mukha ko. So pwedeng-pwede to lalo na kung proud ka talaga sa mukha mo. Now, eto naman yung mga night photos gamit ang main camera at laban din. Andyan pa rin yung details at magandang kulay kahit madilim. May super night mode din tayo dito at yes, mas nakokontrol yung liwanag kapag ganyan, mas nakikita yung mga LED sa mga nakuha kong photos. Yun nga lang medyo nababawasan din yung tingkad. So personally mas nagugustuhan ko yung photos kapag hindi naka-on yung super night mode. Total detailed pa rin naman kahit na ganun. Eto naman yung video quality gamit ang main camera. Hanggang 2K resolution tayo dito at impressive yan since may mga phones ngayon na mahigit 15K na tapos hanggang 1080p lang. Overall video quality, goods na goods for the price. Wala nga lang tong stabilization so mas maigi kung meron tayong tripod or gimbal. Tapos napansin ko rin na may mga kumikislap-kislap kapag ginagalaw natin at nag-iiba ng exposure. So sana ay ma-improve yan ng Tecno sa mga susunod na updates. Ito naman yung video quality gamit ang front-facing camera nitong Tecno Spark 10 Pro. Hanggang 2K 30fps. Ito na yata yung pinakamataas na resolution sa ganitong price. At hindi lang ganun ka-stable pero goods naman yung overall quality. Ito naman yung video quality kapag gabi, tapos naka-turn on din yung flashlight ng selfie camera natin. So goods din pang mga vlog-vlog at nighttime. Sunod naman natin pag-usapan yung display. 6.8-inch IPS LCD na may Full HD Plus resolution at sa pagkakaalam ko, ito na ngayon yung pinakamurang phone na may 90Hz refresh rate at 1080p. At i-share ko sa inyo ngayon yung actual experience ko dito. Nanood ako ng anime sa Netflix at legit na nakakatuwa kasi for under 7,000 pesos na promo price, naka Widevine L1 na to, so nakakapanood ako dito in Full HD resolution. Yung colors maganda rin, pansin ko na matingkad yung kulay nung nanood ako ng anime at maganda rin yung kulay kapag mga totoong tao yung pinapanood ko. Natural naman yung mga skin tones, so siguro yung color temperature lang, medyo nasa cooler side lang ng konting-konti. Pero ang good news naman meron tayong option sa settings para i-adjust yung color temperature depende sa gusto natin. Isa lang yung speaker. Wala tayong stereo speaker setup dito, pero in terms of loudness naman, sapat na rin kung nasa kwarto ka lang naman. Hindi lang talaga siya yung super detailed na speakers. So kung magsa-sound trip ka, mas may i-recommend ko na gumamit ka ng headset since meron naman tayong headphone jack o di kaya ay wireless earbuds kung meron. Pagdating naman sa outdoor visibility, wala rin ako naging problema. Ang totoo niya na isa to sa mga may maliliwanag na display sa ganitong price. Kung makikita nyo dito, enough naman yung brightness para makita natin yung display outdoors. Wag lang siguro yung tutok na tutok sa sikat ng araw. Tapos kapag nagbabrowse naman ako sa Facebook at Instagram, smooth din talagang tignan dahil nga sa 90Hz refresh rate. Make sure lang na nakaset sa 90Hz yung refresh rate sa display settings. By default kasi nakaset yan sa auto switch. At kapag ganyan, gagawin niya lang 60Hz yung parehong Facebook at Instagram. Hindi naman ganun kalaki yung magiging dagdag sa battery consumption kapag finix natin yan sa 90Hz. So sinasuggest ko talaga na itaas natin yan sa 90 para masulit natin yung high refresh rate feature ng phone. Now, sobrang galante ng Tecno sa RAM at storage. Grabe yung 8GB na RAM at 128GB na storage for less than 7,000 pesos na promo price. At take note na meron pa tong virtual RAM feature na tinatawag nilang MEMfusion na pwede nating iset hanggang 8GB din. So all in all, pwede tayong magkaroon ng 16GB of total memory. Again, for less than 7K. Now, in terms of storage naman, para sa akin malaki na talaga yung 128GB para sa isang phone. At honestly, hanggang ngayon hindi ko nauubos yon. Yun nga lang, sa kaso natin dito sa Spark 10 Pro, 600 pesos lang yung idadagdag mo para maging doble na yung storage at 256 gigs. So kung sakaling kukuha ka, i-recommend ko talagang isagad mo na doon kesa naman makulangan ka in the future tapos bibili ka pa ng micro SD card. Malamang sa malamang kasi mas mapamahal ka kapag ganun. Okay, so alam kong gusto nyo nang malaman yung mismong performance. So eto na. Again, gamit natin dito ang MediaTek Helio G88 chip at dediretsuhin ko na kayo.
Sa ganitong presyuhan, syempre hindi talaga tayo makakapag-expect ng sobrang lakas o sobrang bilis na performance. Pero ang kinaganda naman, itong Helio G88 ay very capable pa rin at sapat pa rin talaga para i-run ng maayos yung mga apps na madalas nating ginagamit sa araw-araw. Mga social media apps, banking apps, productivity apps, kaya yan. Naka-Android 13 na nga rin pala to out of the box, so latest din. Nasa 250,000 points ang score sa Antutu benchmark at syempre tinest din natin yan sa 4 na games. Unang-una, Mobile Legends. High graphics, high frame rates at maganda yung naging performance. Nakailang games din ako dito at wala naman akong napansing matinding lags. Pokemon Unite sinubukan ko rin at high settings. Kita nyo naman na madalas din tayong nasa 58 to 60 FPS, so wala rin naman problema dito. Nag-Call of Duty Mobile din ako, hanggang medium yung graphics at hanggang high lang yung frame rates, so hindi tayo aabot ng 60 FPS. Pero kita naman dito na malalaro pa rin natin ng maayos at may enjoy yung game. Sa Genshin Impact nahirapan itong Spark 10 Pro. Napaka-demanding kasi talaga ng game, so kung sakaling gusto mo talaga itong laruin, sinasuggest ko na hayaan na lang natin yung settings sa lowest. At kung itatanong nyo naman kung nag-iinit, yes, natural lang naman dito na mag-init ng bahagya, lalo na kapag demanding talaga yung game. Pero goods naman kasi hindi tayo umabot ng 45 degrees. Siguro take note na lang din na sobrang init ng panahon ngayon, so kung hindi ka mag-electric fan o mag-aircon habang naglalaro, talagang mag-iinit ang kahit anong phone. Malaki rin yung battery natin dito. 5,000 mAh na rin yan. So expected na yung all-day battery life at malamang lumagpas pa kung light user ka lang naman. Tapos pagdating naman sa charging, 1 hour and 41 minutes ang inabot from 9 to 100% gamit yung 18-watt charger na kasama sa box. So saktuhang bilis lang din talaga for the price. Now bago tayo pumunta sa conclusion at giveaway mechanics, ipapakita ko lang din sa inyo yung isa pang variant ng Spark 10 series na 5G naman. Ito naman yung Tecno Spark 10 5G na may bagong MediaTek Dimensity 6020 chipset, 8GB din yung RAM at hanggang 256GB yung storage, 6.56-inch HD Plus display at 5,000 mAh din yung battery. Hindi ko pa alam kung magkano to, so i-update ko na lang kayo sa comment section. Honestly, ang ganda rin ng design at pwede nyo itong i-consider kung importante o kailangan nyo talaga ng 5G connectivity. Okay, so balik na tayo dito sa Tecno Spark 10 Pro. Available na to ngayon at ang SRP ay 7,699 pesos para sa 8128 variant at 8,299 pesos naman para sa 8256. Pero again, sabi ko nga kanina, meron pa silang promo price. Simula March 31 hanggang April 8, mabibili na lang natin yung 8128 for 6,899 pesos. Exclusive yan sa Lazada. Tapos yung 8256 naman, mabibili na lang natin for just 7,499 pesos na available naman sa Shopee, Lazada, at pati na rin sa mga offline stores. Nasa description lahat ng links kung saan nyo to pwedeng mabili. So ang tanong na lang, panalo ba para sa presyo itong Tecno Spark 10 Pro? Matik yes to para sa akin. Kita nyo naman kanina yung mga kaya nitong ibigay sa atin. Ang ganda ng design, premium looks, tapos naka-glass back pa. Yung camera pasadong-pasado for the price. May 2K video recording tapos ang laking tulong din talaga ng flash sa harap. Yung display panalo rin, 90Hz 1080p, tapos naka-punch hole pa. Yung performance pwedeng-pwede na rin for the price. At again, ang laki ng RAM at storage natin dito. So kung meron man akong hihilingin, siguro mas maganda pang speakers. Tapos mas maganda rin sana kung ginawa na nilang 33 watts yung charging speed. Pero yun nga, kung titignan ulit natin yung price, lalo na yung promo price, sa akin lang naman parang nakakahiya ng mag-demand pa. Kasi sulit all-rounder phone talaga siya. Actually, bagay na bagay ito sa mga Gen Z na mahilig mag-TikTok, mahilig mag-selfie, at mahilig maglaro ng Mobile Legends. Pero syempre, ang pinakamaganda pa rin sa lahat ay yung giveaway. Pamimigay natin itong Tecno Spark 10 Pro 8128. Like nyo lang tong video, share nyo sa Facebook nyo, make sure na naka-public, at comment nyo lang dyan sa baba yung bagay na pinaka nagustuhan nyo dito sa Spark 10 Pro. I-announce ko yung winner next week sa Facebook page natin, so make sure na lang din na naka-follow kayo doon. At pati na rin sa Facebook page ng Tecno. Maraming salamat sa panonood at next time ulit. Peace!